Hi guys! Maraming netizens ang nagsasabi ng matindi po talaga yung paninirang puri ni Christopher Min. Ito po yung pahayag niya na meron daw siyang kaibigan na malapit kay Vice, nagkwento sa kanya na kung ay mabaho ang hininga ni Vice ganda. Ano ba yun? Amoy imburnal? Yung mga pananalitang ganon. At bukod doon syempre, marami pa siyang hindi maipaliwanag at mukhang walang basihan na mga patutsada nga tungkol sa relasyon ni Vice Ganda at ni Ayon Perez. Grabe po. Pwede naman po yung ganitong trabaho nyo na nasa showbiz. Di ba yung mga showbiz news, mga nangyayari sa industriya. Maganda sana talaga yung trabaho niya. Kaya lang kasi, ang nangyayari, puro ganito, may reliable source, kwento ng kaibigan. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Bakit hindi nyo ilabas yung mga sources nyo? Sila yung pagsalitain nyo. 'Di ba? Kayo ang moderator, halimbawa. Pero yung kwento ng kaibigan ko, galing sa reliable source ko, ayon sa source namin, sa malapit na kaibigan ni ganito, antindin nyo po, ano ibig sabihin yun? Nun, na kayo po ay totoong marites. Okay? Maganda yung ginagawa nyo sana na update about showbiz, kung anong nangyayari. Kaya lang kasi yung karamihan talaga doon ay puro paninira. Karamihan doon ay paninirang puri talaga eh. 'Di ba? Hindi talaga maganda. Yung gagawa ng issue ni ganito, alam nga namang hindi umalma yung mga ginagawa niyo po ng issue kung hindi naman talaga totoo. Anong gagawin ni Vice Ganda? Sabihin, sige, okay lang. Ano yun? Ganun lang? Ganun ang gusto niyo, Mr. or Christopher Min? Na pag may ginawa kayo or pag may sinabi kayo tungkol sa isang celebrity, katulad ni Vice Ganda, tapos wala naman pala kayong totoong basihan. 'Di ba? Katulad ng sinabi niya na amoy imburnal. Ang sinabi ni Vice Ganda, mga marites etong mga to, sina Christopher Min, totoo naman kasi. Pero yung amoy imburnal, talaga lang, may basihan kayo. So dahil dyan, eto nabasa ko lang, Vice Ganda nag-file ng kaso laban kay Christopher Min dahil sa paninirang puri nito sa kanya. Siguro nararapat lang. At totoo yun, talagang paninirang puri yung ganun. Mantakin nyo ang isang big star, phenomenal star, ay ikwento mo or sabihan mo na mabaho ang hininga, amoy imburnal at patay na daga, bulok na daga. Ang tindi ng ginamit mo, siguro pwede pang sabihin na at one point, hindi nag-brush si Vice Ganda na amoy. Pero yung amoy imburnal, alam niyo po ba yung amoy ng imburnal, Miss Christopher Min? Alam niyo po ba? Alam niyo po ba rin yung amoy ng nabubulok na dugo, daga? Ay napakalayo naman, kahit siguro 10 araw na hindi mag-toothbrush, hindi mangangamoy imburnal ang isang bibig, ang isang hininga. Grabe Luko-stocking, sabi ng ibang netizen. Ang lakas ng loob, sabi naman ng iba. Netong si Christopher Min. Okay. Meron din siyang mga patutsada ngayon kay Ayon Perez nga. So parang, dahil tayo ay supporter na itong dalawang ito, ni Ayon Perez at ni Vice Ganda, hindi lang ako, parang nararapat lang na kahit papano ay umalma rin yung mga supporters ni Vice Ganda. 'Di ba? Hindi lang si Vice Ganda talaga ang aalma dito. Abay, dinamay na rin si Ayon. Okay. Si Ayon na kung ituring ng ating mga kababayan ay ibong nakatungtong sa ibabaw ng kalabaw. Pero ngayon ay umaakto na rin kalabaw. O diba? Ano po ba ang pinanggagalingan yung Miss Christopher Min? Hindi po ba masaya yung buhay niyo? Kasi kung puro ganito na hindi maganda at paninirang puri ang lumalabas po talaga sa inyo, wala naman kayong pinapakitang ebidensya, nanggagaling lang mismo sa bunganga nyo, hindi po talaga maganda. Yung ganitong pananalita, ano to? Matalas na daw ang dila ni Ayon. Napakatalas. Siguro, dapat lang talasan yung dila ng mga taong katulad nila na matindi nyo pong paratangan, matindi nyo pong i-chismes at gawa ng issue. Dapat lang na makatikim kayo ng talas ng bunganga. Pero, knowing Ayon and Vice Ganda,
Sa tingin ko, napakaraming natutulungan na itong mga to at mababait na tao itong mga to. Mga family-oriented yung mga yan. Sana kayo rin po, Miss Christy Fermin. Sana, baka hindi kasi nararamdaman nyo po yung totoong pagmamahal. Sabihin na natin, within your family, within your circle of friends. At syempre, within your community. Pag hindi mo po talaga maramdaman yon at nakikita nyo yan sa iba, inggit. Talaga pong nakakainggit. Talaga pong maiinggit kayo. At ang gagawin nyo, batakin. You see? Ganyan-ganyan po ang ginagawa nyo. Ayun. Sabi ng mga netizens, ayon sa mga netizens, dapat lang daw ito kay Christy para magtanda siya at matuto sa kanyang pagchichismis at pagsasawsaw sa issue sa ilang artista. Actually, hindi naman siya nakikisawsaw eh. Gumagawa lang po talaga ng issue etong si Christy Fermin. Siguro mas okay pa yung makikisawsaw. Siguro mas okay pa yung makikichismis. Diba? Siguro mas okay pa yung makiki-ride on, makikisakay sa mga issue. Pero yung ikaw mismo ang gagawa ng issue mo or ng issue ng ibang tao, foul. Hindi po maganda yan. Pulangaw na pulangaw. Tatak pulangaw po yung ganyan. Yung gumagawa ng issue, negatibong issue sa ibang tao, tungkol sa ibang tao. Pero yung nakiki-ride on, wala sana problema dyan. Nasa tama ka lang dapat. Or sana, kung gusto mong maki-ride on, sana mag-ingat ka lang. 'Di ba? Sana balansehin mo yung sitwasyon. Hindi yung ikaw ay papanig sa kabila. Yun, okay lang. Pero ang nakikita ko, ulitin ko wala pong nakiki-ride on. Hindi po nakiki-ride on etong si Christy Fermin at yung kanyang mga kasama sa mga issues ng ilang artista. Hindi po. Ang ginagawa po nila, sila mismo ang nag-iimbento ng mga issues na yan. Ng kung ano-anong issues. Matindi.